Gina, Reneg, hello. Gigi, okay. So, before yon, kuha muna tayo ng recap sa previous session na tinuro natin, which is yung basic trading to understand the market. Okay, so itong nakikita nyo dito, for basic lang to. Ang purpose talaga nitong webinar na to is para sa mga newcomers, sa mga beginner, sa mga hindi pa marunong mag-chart sa sarili nila. Okay, so hopefully matuto kayo dito. Hindi gabi-gabi, mga last week, last Saturday, tapos ito ulit yung next Saturday. So mag-a-update ako sa Telegram pag hindi busy. So yon, recap to ng mga previous session natin. So pag ikaw marunong ka na or alam mo na kung paano mag-top-down analysis sa market, then you can skip this part. Pero para to sa mga beginner or gusto mag-start, yung mga naliligaw-ligaw pa. So, punta tayo dito sa last topic natin. Yung last session natin, last Saturday. Okay? So, etong mga ginagawa dito is yan yung mga trend line. Lahat yan, trend line. Merong top-down analysis sa YouTube. Support. Okay? Para mag-gets itong mga line na ginagawa ko explain ko lang dito ng quick lang. Para hindi tayo waste ng time dito. Mm-hmm. Hindi ka po nagtitrade ng Forex. Dati nagtitrade ako pero nag-focus ako sa crypto. So, let's say ganito. Ito yung price action, yung arrow. Okay? So, yan. Pag tumatama siya dito sa ilalim, ang tawag dyan is support. Okay? Lahat ng nasa ilalim nitong price na to, ang tawag dyan support. Okay? So, tumatama siya sa taas, ang tawag naman dyan is resistance. Okay? Resistance sa taas. Next, kung si price tumagos dito sa resistance at bumalik siya dito, yung dating resistance mo magiging support. Nagkukuha? Ganun yun siya babasahin. Tapos tumatama siya ulit sa panibagong high, then yung high na yan is panibagong resistance. So once na nakatagos si market dyan sa taas na yan, nag-bounce lang siya dito, ni-reject siya, then panibagong support. Yung dating resistance mo, naging support. Okay? So, ulit. Kung bumaba naman si market, let's say, gumanto siya, yan. Tapos pumatong siya dyan, edi resistance ulit yan. Resistance, support, resistance. Ganun. So, yung plotting nito, saan daw mas accurate? Sa body ba or sa wick? So, depende sa ipapakita sa inyo sa chart. So, punta na tayo dun sa BPC. Sa dito. So, kung mapapansin nyo, inilagay ko yung support ko dito sa body, which is tinamaan tong wick na to, tsaka tinamaan tong candles na to. Kung ilalagay ko siya sa dulo ng wick, hindi ako magkakaroon ng valid points. Dito lang ako magkakaroon ng valid points. Dito hindi siya tumama. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko na lang siya dito. So, nakakuha ako ng dalawang data or dalawang, what do you call this? Points. So, by understanding this, itong nasa baba, magigets nyo kung ano yung nangyari dito.
Okay? So yan, support siya dito, ni-reject, tapos nakatawid, support ulit. Pangalanan ko na. Ayan, support, tapos dito is resistance siya ulit. Ayan, basta nire-reject pababa, resistance ulit. Tapos nag-bounce siya ulit dito for another support. Tapos nire-reject siya sa taas for resistance. Tapos umakyat siya ulit, nire-reject siya sa taas for resistance. And so on, sa ilalim ulit for support. Para hindi kayo malito mag-plot kay market. So later on, magpa-plot tayo ng clean chart. So alisin ko na ito lahat. Nung last time, dito tayo na iwan. Nandito lang tayo sa part na to last time. Okay? Or last week. And ngayon, nandito na si price. Okay? So, ito yung tinatawag na confirmation. Dito tayo sa confirmation. Kung continuation ba siya or reversal. Alisin ko muna to. So, yung nasa taas natin, i-stretch ko lang. Okay? Still valid. And yung nasa baba natin, ayun, dun siya ni-reject sa dating data natin dito sa kabila. Yan, okay? So, I hope nagigets nyo kung saan siya nagre-react. Hindi siya random na nagre-react lang. Nagre-react siya sa previous data dito sa August 8. Okay. So, next. Pwede mong sabihin, Coach, bakit dito may reaction siya? Kasi itong chart na to, pwede nyo siyang ilagay dyan. Yan, nakakita kayo ng reaction. Or pwede nyo siya yung katulad kanina lang. In short, wala kasi siyang rules. Wala siyang rules pa sa pag-plot ng market. Kasi iba't ibang point of view to ng traders. Ang bilis ko ba magsalita? Nakakasabay? Sige, kakalmahan ko lang. Excited eh. Tuloy? Question muna doon. Nakakasabay, okay. So, okay, tuloy. So, let's say, andito ngayon si BTC at nag-react siya. Okay, nag-react siya dyan. Hindi random to Tinapik na natin yan nung first session. Diyan lang din siya nag-react sa line na yan. Walang perfect line. Kita nyo, hindi naman siya ni-respect. Sinwip lang siya. Okay? So, expect yun na sa tuwing si market tatama sa ano. Let's say, ganito kasi yung position dyan eh. Let's say, ito yung line, di ba? Ito yung line. Tapos, maglolong ka dyan kasi nga support yan. Okay, maglolong tayo. And ang rules is, ang stop loss mo is yung sa previous week. Ito yon. Okay? Diyan dapat ilalagay yung stop loss. So, syempre, natadtad to ng stop loss. Hindi lang naman ikaw yung trader. In short, punong-puno ng pera tong nasa ilalim. Yan. Puro stop loss sa ilalim nitong week na to. Or liquidity. Yan. Pati yan. Kahit ibaba mo dyan. So, syempre, sa dami ng pera dyan, sa dami ng stop loss dyan, or liquidity, si market, bumaba pa lalo para mag-sweep. Okay? Yan yung sweep. Kinuha lang niya yung mga stop loss, tapos, nag-reverse siya paakyat. Bumalik siya sa taas. Ang tawag dyan, sweep, fake out, bear trap, bull trap naman kung sa taas, and yon. Kaya kung nakita mo to as support, kaya siya sinasabi na pag SNR ka or retail trader ka na basic, ikaw yung pagkain ng mga SMC, ICT. That's because yung knowledge natin sa support and resistance, basic lang. Kaya ako kayo tinuturuan paano to tignan ng advance. Okay? So, since yan yung normal na trading ng isang newbie, yung support and resistance, most likely, ma-SL siya dito. Or matatanggal siya sa market. Okay? So, upgrade natin. Usually, etong pag-plot na to, okay, just an additional information lang, or
pandagdag lang sa knowledge nyo. Kung nakikita nyo na strong to na support, lagi nyong iisipin na si market is magsisweep muna bago tumama sa trendline na yon. Okay? Same thing lang ginawa niya dito. Sinip niya muna lahat ng liquidity, tapos bumalik na siya doon sa same position na ginawa natin. Okay? As confirmation. And dito dapat yung stop loss. So yun, natapos na yung sweep, then nakapasok ka na sa market. Take note nag-sweep na muna bago ka papasok. Kasi pag dito ka pumasok at kinonsider mo to na SL, itong week na to, then baka masama ka sa liquidity. Okay? So antayin nyo muna tong sweep na to, then tsaka kayo pumasok ng same entry. Then yung SL nyo is dun sa week na yon, sa pinakailalim. So ganun yung pwede nyong gawin. Isa lang yun sobrang daming example sa market. So ngayon, punta na tayo sa current price. Ngayon si BTC is andito sa 59 and ito untouchable and ito rin pwede niyang balikan. Okay? So dyan siya pwedeng pumunta sa mga area na yan. And pwede rin dito. Yan. Okay? Nagets nyo naman bakit ko nakukuha yan dahil valid point siya. Kumbaga, pag pumupunta dyan si market, nire-reject siya pababa. Okay? Yan, dalawang yan. Then, ito din. So, strong tong area na to. So, most likely, si market is pupunta dito or dito. Ngayon, i-zoom in natin. Pumunta na tayo sa mamaya na ito po reversal. Pumunta na tayo sa internal structure. So, this is 1 hour kasi. Punta tayo sa 15 minutes for scalping. Okay. So, ito yung mga valid points for 15 minutes. Okay. Yung area na yan. Then, itong nasa taas, yung gray. And ito yung mga sinasabi kong potential sa previous lesson natin sa session 1. Ito yung mga potential. Okay? Hindi pa siya ganun kalakas. Pero kung titignan mo si price, dahil hindi pa nagre-react dito, wala pa siyang reaction, wala pang ganyan. Okay? Then you can adjust yung chart mo ng paganito. Yan. So, once matutunan mo yan, then ma-open yung mind mo sa patterns. Okay? Diyan nabubuo yung patterns. Bakit kaya may mga ganyang bias na pag pumunta dito si market, alam mo yung gagawin. Pag pumunta dito si market, alam mo rin yung gagawin. That's because nasusundan mo yung galaw ng price action. Okay? So, currently, pag pinasok pa natin to si market, at least meron tayong line dito. Meron din tayong line sa ilalim. Kung bumaba siya, meron pa tayong line sa ilalim. And kung bumaba siya, meron pa tayong line sa ilalim. Okay? Yun yung mga potential na pwedeng puntahan ni market. In short, nako-corner mo siya. Galing tayo sa 1 hour and ngayon nasa 15 minutes. Coach, i-upload mo ba ito sa YouTube? Yes, i-upload ko to. Yung session 1 nandun na rin sa YouTube, naka-upload na. So, hopefully next week ma-upload ko to. Any question dito? Let's say nasa lower time frame ka and nag-long ka dito. Nag-long ka dito sa area na to, support. Tapos yung stop loss mo is nandyan. Kung ma-SL ka ni market dito, okay, that's because sa higher time frame, nasa loob ka lang din ng liquidity. Nasa loob ka lang din ng 1 hour. Kaya tayo na SL yan. Nasa loob ka, pumasok. Kaya ka na SL doon. In short, ganito yan. Alisin ko to. Nasa loob ka niyan. Diyan ka pumapasok sa loob ni BTC. In short, nandyan ka talaga sa liquidity. So, kahit na ano yung position mo, whether long or short, parehong may SL yon. Okay, so anong bias niya dito sa tingin nyo? Ano yung bias niya dito? Pag sinabing bias, ano yung direction
na nakikita nyo? Go, answer me. Long, short. Okay. Buy, okay, sige. Uptrend, 15 minutes. Short. Just by looking at the chart, ito lang, yan. Ano yung nakikita nyo? Up. Okay. So, di ba, iba-iba yung ano nyo? Iba-iba yung bias nyo. So, price action, kung titingin ka sa price action, this is long. Okay? Makikita nyo naman kasi sa galaw ng market na yan, pa-up siya. Ganun. So, yung brush dito. Pag ganyan siya, oh. Yan. Yan yung by price action. Okay? So, later on, tuturuan ko kayo mag-adjust. Yan yung nakikita sa price action. Tapos, nandito is seller lang. Base ng seller. Ano ba magandang term doon? Yan. Seller rejection dito sa area na to. Okay? So, puro ganyan lang yung ginagawa niya. So, based on price action, bullish yung market. Isang confirmation na yon. Okay. So, meron pa. Paano mo nako-confirm na si market is bullish? Una, nire-reject siya dito sa area na to. Tapos sa tuwing, tingnan niyo yung first rejection niya sa area na to ha. First rejection niya, inabot dito yung price. Second rejection, hanggang dito na lang. Okay? Yung third rejection niyan, most likely, mahina-hina na lang din. Okay? So, yun yung mga possible things na pwede nyong gawin. So, ano naman kung na-sweep to ni market, katulad ng tinatanong dun sa Telegram. May ways kasi na para ma-sweep si market, ganito naman siya. Lalagpasan niya lang to para isweep tong liquidity, tapos dadiretso siya dito pababa. Yun yung sweep. Pag inabsorb yung order, lalabas siya dyan, tapos hindi na siya babalik sa loob. Pag ganito naman na yun. Yun yung absorb. Okay? So, pag nandito na si market, hindi ka dyan agad papasok. Okay? Dahil makikita mo dito na pwedeng may order block, na pwede siyang pumunta dito sa polarity, or pwede siyang mag-sweep dito sa ilalim. Okay? Which is another liquidity. And isa pa, valid pa rin yung OB dito sa ilalim. Sorry. Okay? So, next. Once na nakapunta na dyan si market, yan nakikita niya na. Then, punta kayo dito sa continuation or reversal. Sa confirmation. Okay? So, punta ka sa continuation or reversal. Saan kayo magko-confirm ng continuation or reversal? Depende sa trader. Okay? Kasi kung swing trader, let's say for example, ako swing trader, dito ako magko-confirm. So, kahit umabot dito si price sa seller point na to, wala akong gagawin. Kasi nga, for swing trader. So, dito ko siya inaabangan or dito sa ilalim. Okay? So, kung ikaw is scalper ka and nasa lower time frame ka at 15 minutes and lower time frame pa or 1 hour, pwede ka dito mag-confirm tsaka dito sa line na to. Okay? Kino-corner mo na si price. Diyan or dito. So, ano yung two types of confirmation? Confirmation. Continuation, yon. Continuation and reversal. So, saan mangyayari yung continuation and reversal? Doon sa POI na nilagay nyo, which is dito or dito. Okay? Continuation or reversal. So, for sure may iba pang term to. Pero, I hope magets nyo pag pumupunta dito si chart. Okay? So, once na pumunta dito si chart, ano yung confirmation na pwede mong makita or reversal? So,
Let's say for example, ulit, katulad nung sa previous session, pag si market reversal, pwede siyang mag-sweep, pwedeng i-reject dito, or pwedeng mag-react siya pababa. Maraming klase. Okay? Tapos, kung ang continuation naman siya, kung continuation naman yung mangyayari is, hindi na siya papabalikan dito sa area na to. Sa loob nitong, sa ilalim nito, hindi na siya babalik. Ganon yung pwedeng mangyari. So, let's say for example, umakyat na dyan si market and let's say 1 hour to. Ayan, 1 hour. Tapos 11 minutes, nag-close dito sa taas. Then, dyan yung mako-confirm na continuation si market. Pero 100% confirm na ba yon? Hindi pa din. Kasi merong mga instances na lumabas siya dyan, nag-close, tapos bumalik ulit dito sa loob. Okay, so confirmation is lagi siyang ginagawa pag nagcha-chart ka sa market. Okay? So next, any question muna dito? Yes, i-post ko to para makasunod kayo sa previous one and previous sa part 2. So any question? Dito lang sa ano na to, sa part na to, para hindi kayo malito. Paano naman pag fake out? Okay, so pag fake out, katulad nung ito yung fake out. So, most likely, itong nangyari dito sa chart na to, for sure, marami nang nag-short dito. Okay? That's because lumabas na yung candle. Nag-close na din sa ilalim. Tapos, sinundan pa ng red na candle. So, ang mangyayari dyan, pwede natin yan na magre-retest siya na gano'n, tapos isi-short natin, di ba? So, same mistake ko din na ginagawa yan. Pero kasi, etong ganitong chart, yan yung example na ng fake out si market. Lumabas tapos bumabalik sa loob. Nagets? Lumabas tapos bumabalik sa loob. So pag ito nag-fake out to, in short, sweep yung nangyayari. Sweep yung tamang term. So lumabas tapos bumalik sa loob. Nag-sweep lang talaga siya ng liquidity. Pag continuation po ba, need po antayin yung next liquidity. Pag nag-continue si market, let's say for example, umakyat siya dito. Let's say umakyat siya dyan. Dito sa area na to, mare-reject siya dito sa area na to. Okay? Pwede siyang umakyat dyan, tapos mag-react ulit ng pagganito, tapos umakyat ulit. Pero most likely, mare-reject siya sa area na to kung kino-consider mo to na strong na POI. Okay? Or strong na area. Same thing sa mga ganito. Yan. So, this is strong area, lumabas, tapos ni-reject na siya dito sa ilalim. Strong din to, lumabas, tapos ni-reject na to sa ilalim. Yan, ganyan yung mga example or yung mga backtesting pag nag-aral kayo. Okay, yan. Makikita nyo rin yung formation ng candles, kung paano siya yan yung mga formation ng candles. Yan. Yan yung mga nangyayari sa support or resistance sa area ng POI. It's either ganyan, ganito, then ganito, yan. So, pag binacktest mo yan sa data mo, then makikita mo yan na, let's say for example, nabigyan ka ng example dito. Then, alam mo sa isip mo kung ano yung hahanapin, kung ano yung mga previous na ginawa niya based on your data. Crypto Chum Trader din, search mo. Okay? So, continue. Okay, so continue. Ano ang benefit nitong tinuturo ko na to? Okay? Actually, goods lang to start. Okay? Meron naman nag-start na SMC agad sila or ICT, which is more on advanced, or Elliott Wave or Harmonics. The problem is pag, let's say for example, sa SMC, yung ganitong structure, yan yung unang natutunan natin sa structure ng SMC. Anong strat mo?
Actually, wala akong hindi ako nagre-respect talaga ng strat. So, nag-a-adjust lang talaga ako sa market. And going back to this, let's say for example, SMC, ganito yung proper structure sa SMC, which is kailangan ng liquidity sweep. If, let's say for example, ako na lang, ganito inaral ko, then wala akong background ng basic nito, which is yung basic niya is yung lower low, lower high, higher low, higher high, and so on. Wala akong background, that's because dito na ako agad tumalon. Same thing sa basic nitong SNR, or most rejected strategy, or yung mga tinatawag na pag nag-SNR ka is liquidity ka ng market. Liquidity tayo ng market. So, depende yun sa trader. Okay? Siguro ego na lang yun, pero depende talaga yun sa trader. Kasi depende sa understanding mo sa SNR na to. Minsan nga may nakikita kayo na wala na siyang charting eh. 'Di ba? Parang ganyan. Oh, nababasa niya na yan. That's because on the back of his head, meron na siyang knowledge sa market na to. Alam niya yung picture, alam niya yung galawan or yung price action. So without plotting any chartings, naiintindihan niya. Same thing sa mga baguhan. So pag nag-study kayo nito, wag niyong isipin na basic to and baka pagtawanan ka lang. That's because dito rin naman nag-start. Let's say dito ako nag-start and nag-work naman siya sa akin. Mas naiintindihan mo kasi yung galaw. Same thing dito. Let's say for example, yung katulad kong sinabi kanina. So, lagi mo tong position, ma-SL ka dyan. Then, dahil as you go along, ini-improve mo yung trading strategy mo or itong knowledge mo. Kahit konti lang per day, ini-improve mo siya. Kahit 15 to 30 minutes, nag-aaral ka per day. Then, once na binigyan ka niya ng ganitong situation, makikita mo na, okay, possible ma-SL tong position mo. So, ang aantayin mo is, sweep muna bago ka pumasok ulit. Tapos, confirm. Ganon. In short, nalilesen si market ma-sweep tayo or ma-SL tayo. Ganon. Kasi marami na tayong knowledge or, ano ba tawag doon? Data. That's the right term. Pag marami kang data sa market, the lesser yung chances mo ma-liquidate. And syempre, magiging careful ka na. Let's say for example, ako na lang, hindi ko alam paano i-trade to. Then hindi ko ita-trade yan kasi sa data ko, wala pang ganitong picture akong nakikita. Okay? So, yun yung importance ng data tsaka yung journal. Pero alam ko na trade ko na to dati. Ganito ko siya ginawa. Hindi ko sure kung mag-work to pero ganito ko siya ginawa. Same na same. By the way, do not trade, disclaimer. Ito lang yung nakita ko sa previous ko na data. Liquidity itong nasa taas. Do not trade. Liquidity din itong nasa baba. And isi-shift niya yung nasa baba para tumapik dito dito. And gano'n. So, yan lang yung nakikita ko sa kanya. Pero, disclaimer, do not trade. I-observe nyo lang. What if hindi niya ginawa yung observation mo? Eh di kung ano yung gawin niya, let's say, bumaba siya, dumiretso siya dito, eh di additional information yun sa'yo. Kumbaga, additional data, additional picture. Arte. So, yon. Any question? Diretso ako magsalita. Yes, so pwede mo i-sell siya. Depende talaga sa trader. Depende pa sa time frame. Kasi may swing trader, may scalper, may... Alam niyo na. So, any question, based lang dito. Go, ask in English. Before kanina, yung last previous session natin, yung last Saturday, ang bias ko talaga sa BTC is bullish. Okay? So, nung bumagsak dito si BTC, nagbago ba yung bias ko? Hindi. Bullish pa rin ako kay BTC kahit bumagsak pa siya dito sa ilalim. Kasi, dahil na-capture ko tong ilalim, bullish ako sa kanya kahit bumababa siya ng ganyan.
So, ganun yung masasabi na yung bias depende sa trader and depende rin sa point of view. So, anong pinagkaiba ng swing trader sa scalper than day trader? So, yung scalper, sila yung mga lower time frame. Yung mga pababa ng 15 minutes pababa. Yung day trader, sila yung 1 hour, 4 hours. Yung swing trader, sila yung mga 1 month, 1 week. Matatagal yung position nila. First time joining niya, I wanted to know. May free backtesting ka ba? Alam, sir? Actually, pag nag-backtest ka, kailangan meron ka munang data na hinahanap. Okay, let's say for example, SMC ka. Then dito hahanapin mo, kunyari peer views, pag open ka ng chart sa BTC ng mga nasa January pa, i-backtest mo dyan yung chart mo. Let's say ganyan. Na-sweep, tapos may change of character, nag-break of structure na nag-break of structure, saan maganda pumasok. Ganon mo siya i-backtest. Okay? So, hindi ka blinded. Paano mo nasabi na bearish to? Ito paano ko nasabi na bearish to? Based lang sa information na meron ako. Pero hindi ako sure Based lang sa information na na-trade ko na to dati, nagsisweep siya dyan sa taas tapos bumabalik siya dito. Pero may chances are dumadiretso pa pababa and pwede pa siyang umakyat pataas ng dire-diretso. Iwan niya yung position. Yan yung mga instances. So, the more data na meron ka, the more lesser chance na ma-liquidate ka ni market. Anong time frame yung bias mo? 1 week. Tapos, yes, 1 day then 4 hours. Do you consider fair value gap? Yes, I consider fair value gap or imbalances in other aspects. Meron ka sa Forex, Lodi, save lang din ba ng concept Forex and crypto? Actually, when it comes to technical analysis, halos same lang. Nagamit ko na rin naman to sa Forex. However, sa Forex kasi, meron silang session na mas volatile sila sa may mga kill zone sila, meron silang sinusunod na session, and nagko-close kasi sila ng weekends. Ito kasing crypto, 24 hours to. Although mabagal lang siya pag weekends. Wala akong specific strategy. So, ang tinuturo ko sa community ko is paano sila mag-a-adjust sa market. So, if someone na nakikita to as inverted head and shoulder, then possible. Possible. Ano po nangyari kapag tinawag na na-liquidate ka ni market po? Pag sinabing na-liquidate ka ni market, ibig sabihin, yung position mo or yung pera mo, kinuha ni market and napunta siya sa iba. Okay, so in-explain ko na dati yung liquidation ng isolated tsaka cross. Yung isolated liquidation, kinuha lang yung specific margin mo. Let's say $100 yung account mo, tapos nag-margin ka ng $10, kinuha lang niya yung $10. Pero pag yung liquidation mo is cross, kinuha niya yung buong 100. And siguro, mapupunta yun sa ibang trader na nagpursige mag-aral. No worries, okay lang. Just ask anything. For newbies talaga to. Nagets? Ask ko, sir, yung ano ba yung candle wick? Anong meron doon? Candle wick is a side of rejection. Ito, yan, yung mga wick na yan. Sign niya ng rejection. Ibig sabihin, ganito. Mas maganda yung mga ano dito. Sorry. Uy, Guyo, long time. Ano pong gamit yung broker? Broker is for Forex yan. Exchanger sa crypto. Ang gamit ko, loyalist sa Binance. No? Pero may Bybit ako tsaka Gate. Pinaka-favorite ko, Binance. Ito yung wick. I-explain ko sa inyo yung wick. Lalagyan ko pa ng value. Hopefully mag-gets nyo. Pero mag-gets nyo to. Ako pa ba? Game. Hi. May Binance pa po ba? Meron pa sa app. Pero syempre careful na lang kasi ang daming issue. So, nasa Bybit ako kaso ang daming so nasa Gate ako ngayon.
So, ganito yung candle. Let's say, for example, this candlestick is 1 hour. In short, 1 hour siyang magte-trade ng volume. Pag sinabi nagte-trade ng volume, papasukin niya ng seller, papasukin ng buyer, papasukin ng seller, papasukin ng buyer. Kaya gumaganong-ganon yan. Okay? So, let's say nag-open siya sa $5. Okay, nag-open siya dyan. Tapos, bumaba siya sa $3, tapos bumalik siya sa taas. Pag bumalik siya, may iwan niya yung wick na yon. Ibig sabihin, yung pinaka-binaba nitong candle na to is $3. Okay? So, umakyat siya ulit, tapos bumaba. Mag-iiwan ng shadow yon or wick. Ibig sabihin, pinakamataas na inabot niya is $10. So, baba ulit. Pumunta ng $2, tas umakyat ulit yung price. Eh di may iwan yung wick dito. Sa candle na to, malalaman nyo na yung pinakamababa na inabot nitong candle na to is $2. So, umakyat siya ulit sa 20. Pero bumaba ng 15. Mag-iiwan ulit yung candle doon ng wick or shadow. Ibig sabihin, $20 siya, $20 yung pinakamataas, tapos bumaba siya sa 15. Okay. So, paano nyo malalaman na si candle is mahina? Ganito yon. Let's say, nag-open siya sa $2. Umakyat siya ng 20. Kaso binalik siya dito sa $2. Okay. Diyan yung makikita na yung candle is mahina. Kasi nakaabot na nga siya ng 20, pero nagawa pa ng seller, ibaba siya hanggang $2 ulit. Mahina yung candle. So, in short, pag nakita mo tong candle na to, anong tawag nga sa candle na to? Shooting star? Hammer? Inverted hammer? Yan. Pag nakita niya yung candle na yan, yan, malaki yung wick, malaki yung rejections, kumbaga hindi siya pinaakyat. Sunod-sunod na yon. Ibig sabihin, mahina tong candle na to. And most likely, yung next candle yan is pababa. And makikita mo yan sa resistance. Diyan sa taas. Yan, example, goods. Yan, umakyat siya doon, then ni-reject pababa. Ayan yun. Sunod-sunod na. Same thing dito. Okay, so, advantage na talaga nakakabasa ka ng candle. Buti recorded, may mababalikan kayo. Wait lang. Sa YouTube ko ipopost to. Yung concept ng breaker block, ganito lang yung breaker block. Let's say, for example, alam mo na yung valid na OB, no? Yan, ganyan yung valid na OB. Para siya maging breaker block, let's say dyan, may OB dyan. Di ba, supposed to be, dapat magre-react siya sa OB. Pero dahil hindi siya nag-react dyan, tumagos siya pataas, magiging breaker block siya. Ganito yung gagawin niya. Tatagusin niya yan, tapos dito siya magre-react pataas. Nagets yung breaker block? Wala siyang pinagkaiba sa polarity. Dating resistance, tinagos, tapos ngayon support na. Breaker block or valid order block for SMC or mas advanced kasi may mga criteria na to tsaka requirements and liquidity especially. Dito sa support and resistance, syempre basic lang na SNR. Okay? So, maraming aspekto, pero pag eto na-gets nyo yung foundation nito, madadalian na lang kayo dito sa breaker block. By the way, meron din yung recorded sa YouTube. So, any question? CryptoCham Trader din, yung name sa YouTube. Nakiklik nyo ba dyan yung link sa bio? Sa bio ng TikTok? Hindi po siya magiging mitigated. Yes, hindi siya magiging mitigated. Tatagusin siya ng momentum. CryptoCham Trader for SMC yan, boss. Ito yung, hindi to SMC yung tinuturo ko. Basic lang to ng SNR. Kung paano yung mababasa yung market.
Na-try mo mag-sculpting? Yes, nag-sculpt din ako. Minsan, pag maraming time. Ang kagandahan kasi sa swing, hindi mo na siya kailangan i-check ng i-check. Lalo na, mas dumadami yung review time or yung aral time. Okay, so pag scalping, syempre, bantay sa chart. Okay, so any question? Before we end, dito lang sa topic na to, konti-kontiin natin to. So, last time, dito tayo sa proper plotting, tapos yung rejection. Then, nag-add tayo ng internal and external structure, tapos continuation or reversal. May tutorial ka po ng position sa order? Meron, sir, sa YouTube. Then, dito rin sa TikTok. PM ako sa Telegram para masend ko sa iyo yung link. Recommendations of strategy para sa walang oras. Actually, lahat ng strategy mag-work. Depende talaga sa trader. Nasa trader talaga siya. Kahit price action or SNR, SMC, ICT, Elliott Wave, Harmonics, Elliott, mag-work talaga siya sa trader. Depende talaga sa trader. Pag hindi ka maka-join sa TG, after nito, message mo ko. Yes, kahit anong time frame to. So, lagi niyo lang isipin sa time frame, the lower the time frame, the more risky yung price action kasi hindi siya nagre-respect. The more na mas mataas yung time frame, mas malakas yung probability niya ma-reject. If you will ask me if it will go up or it will go down, ang bias ko dito up kasi yung position ko nandito sa ilalim. Dito ako nakalong. So kahit anong gawin dito ni market, nakalong ako. Lahat ng position ko dito nakalong. Huwag ko na ipakita. Sa amin na lang yan. So, bias ko talaga is long. Kahit bumaba pa siya dito sa 53, nakalong pa rin ako. So, yun. So, paano malaman if invalid na si OB? After niya ma-mitigate, once lang siya pwedeng gamitin for mitigation. Pag binalik-balikan na yon, baka maging supply or demand na siya. Favorite two pairs of time frame mo? 4 hours and 15 minutes. May favorite. All goods. Pag hindi nyo ma-click yung link dyan, I don't know bakit hindi nyo ma-click yung link dyan. Message na lang ako dito sa TikTok or sa Telegram. Doon ako magre-reply. Okay? Ilang taong trader ka na? Magto 2 years na. 2 years. Anong pinagkaiba ng OB sa supply and demand? So, yung supply, let's say for example, itong area na to, kung saan nagko-consolidate si market. Okay? Yan yung tinatawag na supply. Nandiyan nangyayari yung buying and selling. Pag OB lang, ito siya, yung last candle. And maraming criteria tong OB liquidity sweep, nasa premium, may fair value gap, tapos meron pang liquidity stepping stone. Pwede ka pa magkaroon dyan ng decisional or extreme and so on. Para mas maliwanagan ka sa OB from basic to advanced, nasa YouTube yon. Lahat doon na topic na. Yes, I'm a full-time trader. Sa awa ng Diyos, nakaya ko to. Kasi mahirap talaga to. I suggest, wag lang kayo mag-focus sa trading, no? Mag-ano rin kayo, magbasa kayo ng books for mental. Psychology. Para hindi kayo mag-end up katulad ni TikToker. Joke lang. So, yun. I-enhance nyo lang yung utak nyo. Tapos, mag-focus lang kayo sa personal journey. Kasi it would be challenging. Okay? So, yun lang. And I hope may natutunan kayo. Sorry na, TikToker. So, yun. If wala na kayong question, recorded to. And, upload ko to hopefully this week pag hindi busy. Professor, yes.
Okay, pero sana kayanin niyo kayanin natin yung ano no, yung challenges. Basta mahirap to. Hindi ko na ma-explain. Hindi ko alam ba't ako nandito eh. So, yon. See you sa TG. Doon tayo mag-usap and sakto naka 1 hour na tayo. Thank you. And mag-e-end na ako in 10:20. Tapos, pag nahihiya kayo mag-question dun sa Telegram, i-PM nyo na lang ako. Okay? Para hindi kayo mahiya. So, I'll mute na and see you sa Telegram. Pag hindi nyo mabuksan yung link, message me.